Hello guys, good morning. Ngayon po ay ang next project po natin, pupunta tayo ng Baguio. So meron tayong project doon. Bali, first project po natin to sa Baguio. Nagkataon dalawa sila, pero yung isa po by December pa po lalagyan. Bali, sila na po yung nag-site visit doon or nagsukat pala, tinuraan ko na lang po sila kung paano sukatan yung kanilang mga bintana. And ayun po, na-deal naman po agad. Ang bilis po nila kausap kaya ito po, umaalis na tayo. Tapos yung isa pong project natin by December, bali plano ko na lang daanan din today. Kasi po, sila po yung nag-client pero i-double check na lang. I-double check ko na lang po para pag nakabalik kami by December is smooth po yung maging project. At tama po lahat yung mga sukat na mga kortinang ilalagay natin doon, no? So mga ka-viewers, ayan, kape lang tayo. Tapos, biyahin na rin po tayo papuntang Baguio. Dito tayo sa magandang tulay. Toggle curtains and blinds goes to Baguio. Wow! Waterfalls! Ay, hindi mang yata ganun kaganda. Guys, dito na tayo sa layo ng Baguio. Sa Cannon Road po kasi tayo dumaan. So, pinababa ko lang yung ating mga installer. Gusto daw nila mag-picture po dito. So, ngayon si Lion ay mukhang nabalian ng leeg at meron siyang braces. Ayan. Char lang. Ongoing po yata yung pag-improve sa Lion. Kaya meron mga scaffolding. Mga ka-viewers, bali nandito na tayo sa Baguio. Gaya po na nakita nyo yung mga dinaanan natin. Challenging. Pero it's a good start po talaga. Bali, ngayon po ay since nakapagbaba na kami ng gamit, inaantay pa namin yung isang team po namin nakasama. Check ko muna po yung loob ng bahay ng client para may idea na sa mga lalagyan. Kasi ito po ay hindi namin na site visit yung house. Sila po yung nagsukat, no? So, tara, samahan niyo po ako. Ngayon ay aalis tayo dahil i-check ko yung second project natin dito by December 16, I mean. So nakapagsabit na po kami ng cortina. Ayan. So yun. And continue po, nag-install tayo. Now, so alis muna tayo. Mamaya pagbalik natin guys, medyo lilitaw na yung mga ano na ito. Yung mga cortina na ito. Mabubuo na po ng maayos. Nasa US yan ata. Laki pala ng ano. Love na to. Nag-job pa tayo tatay doon. Oo. Ibig sabihin nakatira na sa bahay si tatay. Pinuntahan tayo para di tayo maligaw. Para po sa upcoming project natin, 4 po na palapag po ang lalagyan po natin dito ng cortina. So binidyohan ko na lang po yung loob para may idea po tayo kung ano pong kulay ng curtains ang ating ikakabit. So meron din po tayong mga ina-assess na kung lalagyan pa natin or hindi na ng cortina or blinds. So ito po, possible po lagyan natin ito ng motor kasi hindi po natin ma-achieve yung gusto po ni client na long curtains dahil po dun sa beam. Pero at least nakita po namin sa personal at magagawa natin ng paraan. Guys, tapos na tayo magsukat. Hinila ka, laki ng bahay. Ngayon ay balik po sa site ulit, no? Pagbalik nga po natin, tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagtatrabaho. At pinag-dinner na rin po kami ni client. Pinagluto po kami ng chicken adobo with egg. Kasi medyo liblib po ang lugar at wala pong mabilhan ng pagkain. Kaya, ayun po, pinagluto tayo. Yung ano po pala nagpapagawa sa atin mga ka-viewers, hindi po natin sila subscribers ha.
Guys, kain tayo. So, ngayon guys, naka-jacket na tayo kasi napakalamig po ngayon dito sa Baguio. Hindi ko kinakain lamig. Tara, kain po tayong adobo. Guys, ngayon ay nasa 10 PM na po, no? So, continuous na po yung aming project dito sa Baguio. So, nasa halos finishing stage na kami, pero bago tayo magpahinga kasi nga continue namin trabaho bukas dahil hindi siya kaya. Ayan, kain na po tayong fruit salad. Fairness sa linaw ng lighting dito. Ang bait ng natin guys, ng client natin, ayan, unlimited coffee. Para guys, walang matutulog. Kung baga tuloy-tuloy matapos yung joke lang. Pero, napakabait guys. So, and si Jillian guys, ayan, diba? Guys, bali kasi yung ating project is buong bahay kortina. So, halos 2 days siya. Bali, continue namin yung installation tomorrow. Tapos, pasensya na hinihingal ako. Napakataas po nung tutulugan po ng ating team. So, ito po yung pakita ko sa inyo. Napakaganda ng tutulugan nila bagong-bago. Guys, ito po yung Riverview Transient ng kapatid po ng client natin. So, pina-stay po tayo dito kahit kaka-open lang po niya this week. So, tayo po talaga yung first guest. Kaya gusto ko po magpasalamat kay Riverview Transient kasi inalaw po tayo na makatulog ng komportable kasama ang team po ng Roville Curtains and Blinds. Aside po doon, meron pa pong kwarto na isa para kay Rhoda and Joven sa mga lovebirds po natin dito. Tapos dito po meron pang sala yan, pwede silang manood kung may time pa po sila. Tapos ito naman po yung kwarto namin ni Rog. Guys, ito yung tutulugan natin ngayon. So, share ko lang itong napakaganda nilang wardrobe cabinet na gawa sa aluminum. Ang ganda ng finish nito, mukha talaga siyang natural wood. Tignan natin guys kung gusto niyo mga ng idea. Hindi ko na alam guys kung saan nagpagawa kasi sa Baguio ito pinagawa ay. Ganda no? Okay siya. Matibay na to pang lifetime at iwas anay. Kahit yung pang level dito maganda Nice. Magnetic pa to. Hindi magnet pag sinara Talagang komportable na kami dito guys. Tapos, ayun, halos dahil bago yung transient, kami pa yung mga unang gagamit. Pero again kung gusto nyo at plano nyo magbakasyon dito sa Baguio, naghanap kayo ng affordable and syempre bagong-bago maganda, ilalagay ko na lang po yung contact details. Ayan, pakitawagan na lang po si ma'am para sa mga plano magbakasyon sa Baguio. Hello guys. Good morning po. Napakalamig dito sa Baguio talaga. Napakaganda na po ng weather. So ngayon po ay bababa na tayo. Tapos na tayong maghilawas lang muna. Kasi malamig. Continue po natin yung trabaho natin dito. At mag-breakfast lang din tayo kasama yung mga installer natin. So, yun niya po yung mas malamig sa labas. Guys, may ako. Bino, dito ka. Ito si Bino, guys. Ayan. So, nabasa niya summer capital of the Philippines daw yung Baguio. Kaya nag-summer outfit siya. Ngayon, lamig na lamig siya. Maganda sa Baguio, Bino. Ang maganda. Talon-talon ka nga kung di malamig. Dahil umaga na guys, so ito yung view natin ngayon. Mas kita po natin yung view sa Baguio City. Tapos po, ito po yung bahay na nilagyan natin ng cortina. Diba sabi ko po sa inyo, napakataas natin. Ayun po yung bahay na project natin ngayon. So ayun guys, tara, baba na po tayo at continue tayo sa trabaho. Ngayon guys, halos tapos na po yung project natin dito sa Baguio. Bali, ngayon po papakita ko sa inyo yung before after po ng ating mga finished product. Pero kung gusto niyo po magpagawa sa amin ng cortina, again mga ka-viewers, message nyo lang ako dito sa aking Facebook. Kontakin nyo lang po ako dyan. Andyan na po yung contact number. Message nyo lang po ako at pag-usapan natin kung paano po natin pagagandahin yung dream house po ninyo. So tara, pag-tour po tayo dito sa bahay. Recap tayo mga ka-viewers. Bali, ito po yung bahay na nilagyan natin ng cortina. And ito po yung itsura ng living area. Yung ceiling po, meron yung solid wood na pine tree po yan. Tapos pinakintab po yan, kaya sa sobrang kintab pwede kang magsalamin.
Tapos po, dalawang bintana para sa living area ang nilagyan natin ng kurtina. And ito po yung ating nilagay. Ang kulay po na napili ni client is almond and tan, which is bestseller po natin yan. Ito po ay napanood niya yung ginagawa natin sa Facebook. Tapos kinontak po tayo agad-agad and ayun po, kaya tayo nagkaroon ng project sa Baguio. Tignan nyo naman po yung kurtina natin. Lagi ko sinasabi sa inyo, hindi lang po tapang maganda, pati po yung bottom maganda, S-fold din po ang pagkakagawa. May chimney nga po pala dito sa bahay ni client, kaya pwede sila magpainit tuwing gabi pag malamig dito sa Baguio. Dito naman, merong isang window na lalagyan din natin ng kurtina yan. Before, and ito yung dining area. Same vibes po ng living area yung design. Kung napansin niyo po, pare-parehas po yung mga kulay ng kurtina ang ating nilagay kasi ang design po ng bahay is open concept. Yung dining set po nila is 8-seaters and dito na po sa Baguio binili po yung dining set. Tingnan niyo po, dalawa po yun nasa dulo, dalawang upuan. Pwede pala yun sa 8-seaters, no? Tapos solid wood pa po yan. Kung napansin niyo po, malaki din po na itulong ng kurtina sa pag-angat ng ganda po ng bahay ni client. Sa kusina din po, nagpalagay na rin po siya ng kurtina. Puro kurtina po talaga. Guys, akyat tayo sa second floor. Ito yung kanilang wall dito naka-pine na wood. Tapos ito, hagdanan guys is babaeng nara daw. Lakas. Ito yung details na kanilang hagdanan, hand railings. Guys, ang cute ng ceiling nila dito sa hagdanan. Combination siya ng PVC panel at saka pine wood. Tapos buksan natin yung ilaw guys para makita nyo ng maayos. Check natin kung may cob light yan. So bali center lights lang po yung meron. Wala po siyang cob light. Tapos ito na rin yung top view ng hagdanan po nila. Sa first bedroom po tayo. Ito po yung master's bedroom before. At ngayon, ito na po siya. Guys, ito yung master's bedroom. So kung napansin nyo, ito ay merong PVC panel na white. Tapos meron din po mga natural wood na pine tree po dyan, no? Tapos dito po naglagay tayo ng blinds. Ayan. So ito po kasi maliit lang yung mga bintana gaya na pinakita ko sa before. Tapos ito, malapad po na yung sliding door. And again po mga ka-viewers ha, sa blinds po, saka sa curtains, magkaiba po kasi tayo ng supplier. Hindi po talaga 100% nakukuha yung same shade. Pero po, ako po ay nagsasuggest na malapit po sa kulay. Gaya po neto, kahit magkaiba po sila, halos nagkakalapit po sila ng color, no? Although alam ko po, again, hindi po 100% pero at least matchy-matchy po sila ng blinds plus yung kortina natin. Mga ka-viewers, I suggest po kung medyo may kalakihan na po yung width ng inyong bintana, mas better po ipakortina nyo na lang po para po mas mabuhay po yung area and mas maganda gaya po nito ni bedroom number 2, kortina, mas maganda pong tingnan. Dito po sa bedroom number 3, meron po ditong dalawang bedroom or twin bed. Tapos ito po yung ating kortina. Kung napansin niyo po, hindi na po wall-to-wall ang finish niya or end-to-end. Kasi po ang nagsukat po nito again si client. Pero pwede naman po ito kahit standard lang po yung width or hindi po wall-to-wall ang gawin. Maganda pa rin po kasi mataas yung ceiling. Tapos ito po yung kanilang entertainment area. Nag-iiba din po pala ang shade ng ating mga fabric or yung color. Depende po sa effect po ng liwanag or ng ilaw. And kinailangan na rin po natin umuwi ulit ng Pampanga dahil po kinabukasan meron din po tayong lalagyan ng kurtina. At ito po ang katas ng Dubai House. So abangan nyo po yan. At isa din po ito sa aabangan natin dahil project po natin ito this December. Ayun lang po. Again, maraming salamat ulit sa panonood.